Si Luffy na nga ang kakatakutang emperor ng lahat dahil sa winasak at pinulbos ni Luffy si Gorosei Saturn. Nagsimula nang umatake si Saturn sa barko ng mga Giants, habang ang mga Marines naman ay patuloy din sa paghabol at pagpapaulan ng bala ng kanyon sa ating mga bida. Binalaan din ni Luffy itong mga kasamahan niya na iwasan nila itong mga galamay ni Saturn at huwag nila to hahawakan dahil sa nakakalason daw to. Makikita nga nating walang tigil itong pag-atake ni Saturn, habang ang mga Giants naman ay sama-samang inangat ang kanilang mga shields para dumepensa mula dito sa atake ng Gorosei. Habang naghahanda naman si Luffy ng kanyang ibabatong suntok ay napansin nga niya si Bonnie na unti-unti nang nagtatransform sa kanyang Nika form. Pero parang nahihirapan nga siya dahil sa sobrang pagod at sinubukan ngang atakihin ni Saturn si Bonnie. Pero nakahanda nga si Luffy at sinuntok itong galamay ni Saturn para protektahan si Bonnie. At makikita nga nating tagumpay na nakapag-transform si Bonnie into Nika, na siya namang di nagustuhan ni Saturn at ine-encourage naman ni Luffy si Bonnie at sabi niya na kaya niya to. Cut dito at mapupunta naman tayo sa broadcast ni Vegapunk. Sinabi dito ni Vegapunk na may darating na dilubyo kung saan lahat ng sikretong nakatago patungkol sa Void Century ay mabubunyag din. At itong mga ancient weapons na siyang nagpalubog sa mga kontinente ng kanilang mundo ay alam niyang ginagamit pa rin hanggang ngayon. Habang sinasabi to ni Vegapunk ay makikita naman natin ang reaksyon nila Shirahoshi at Vivi dito. Si Konis kasama si Aiza at Wiper naman sa Sky Island. At wala silang kaalam-alam patungkol sa broadcast. At nandito nga din ang higanting ahas na si Nola. Then patuloy ni Vegapunk at sunod naman niyang minention ang mga rare at unique na mga tribo na siyang walang awang inubos at pinapas lang hanggang ngayon, nang dahil sa isang misteryosong kaganapan sa nakaraan. Sa pagkakataong ito ay makikita natin si Kuma at hindi nga natin alam kung may malay ba siya o wala. Pero pinakita nga dito ang isang flashback kung saan nagulat si Vegapunk nang malaman niyang isang buccaneer si Kuma. At tanong naman ni Kuma na ano ang dahilan kung ba't napaka-espesyal nitong pagka-buccaneer niya. Then makikita naman natin si Marco na nakikinig din sa broadcast at bigla nga niyang naalala itong mga sinabi ni Whitebeard dati sa kanya, na nung una nga daw ay may isang kaharian ng mga gods sa tuktok ng Red Line. Nakakagulat nga ding makikita natin dito si King, pero di nga natin alam kung nasa Impel Down siya o wala. At naalala nga niya dito nang malamang isa siyang Lunarian at itong pag-o-offer ng world government sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa taong kabilang sa tribong ito. At makikita din natin si Pudding na siguro ay nasa kamay pa rin ng Blackbeard Pirates. At naalala naman niya ang mga sandaling kinukutya siya dahil sa kanyang tatlong mata. So itong Buccaneer, Lunarian at Three-Eye Tribe ay naging unique nga sa kadahilan ng iilan na lang nga sila ang buhay pa sa kasalukuyang era. Masasabi nga natin na kaya sila pilit na inuubos ng world government ay dahil may connection sila sa Void Century at may parte sa Ancient Kingdom. Then mababalik naman sa balagbagang nagaganap sa barko ng mga Giants. At nang makita nga ni Saturn na tagumpay na nakapag-transform into Nika si Bonnie ay nag-uumapaw nga to sa galit at sigaw niyang parang isang parot lang itong si Bonnie na nanggagaya sa isang bagay na di niya naiintindihan. At binuhos nga lahat ni Saturn ang kanyang atake direkta kay Bonnie. Pero nakaabang nga lang din si Luffy at sinipa itong mga atake ng Gorosei at wala ngang magawa si Saturn dito. Sa pagkakataong ito ay napapaluhan na nga si Bonnie nang maalala niya ang sinapit ng kanyang ama na si Kuma mula kay Saturn during God Valley incident. At ang ginawa niya sa kanyang ina na si Ginny kung saan pinag-eksperimentohan nga niya to. Ipapakita nga din dito si Kizaru na nakahandusay pa rin at si Sentomaru. Galit na galit nga dito si Bonnie at sabi niya na hindi totoong gods itong mga Gorosei dahil sa may totoong gods nga raw at mga heroes din. Umiyak na nga dito ng todo si Bonnie at sigaw niya na gusto lang naman niyang makapamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang ama't ina. At gusto na nga lang daw niyang mamatay kesa mamuhay ng mag-isa sa mahabang panahon. Pero kahit na ganon ay di pa rin nga daw siya sumuko dahil sa utang niya ang kanyang buhay sa kanyang mga magulang at napakaraming biyaya ang binigay nila sa kanya. At sa susunod na panel nga ay makikita natin si Luffy at Bonnie na naghahanda na ng kanilang papakawalang atake. Cut dito at patuloy naman sa broadcast ni Vegapunk at sabi niya na darating din ang araw na mauulit nga daw ang nangyari sa nakaraan. Kaya kailangang nakahanda ang lahat para protektahan ang kanilang sarili. At kahit na anong mangyari, ay may tiwala daw siya sa angking galing ng lahat at ng science. Habang binabanggit nga to ni Vegapunk, ay makikita nga natin si Iceberg kasama ang mga miyembro ng Galeila. Si Judge at Caesar naman ay nagtatalo. At makikita din natin si Haridas. Patuloy naman sa broadcast at ngayon mababalik naman sa Egghead kung saan hinaharap pa rin nga ni Emmet sina Gorosei Jupiter at Warcury. At sabi niya na 25 years ago na ang nakakaraan nang mamatay si Roger.
At 2 years ago naman si Whitebeard. Pero may mga bagong individual na nga daw ang tila lalampasan na itong mga old legends. Then makikita na nga natin itong pagpapakawala ng atake ni Luffy at Bonnie ng kanilang mga atakeng liberating Nika Punch, kung saan sinundan nga ni Luffy itong atake ni Bonnie ng pagpapaulan ng suntok kay Gorosei Saturn, kung saan makikita nga natin na hindi lang nga bugbog sarado dahil sa nabutas-butas nga ang katawan ni Saturn at nagkapira-piraso to. Pinulbos nga ni Luffy ang isa sa mga Gorosei at ngayon nga ay papahulog na to sa karagatan. Well, grabe nga itong pinamalas ni Luffy dito, kung saan hindi lang bugbog sarado itong sinapit ni Saturn, kundi wasak na wasak nga ang kanyang katawan. Si Luffy na nga ang kakatakutang emperor ng lahat dahil sa siya lang naman ang natatanging emperor na nakagawa ng ganto sa isang Gorosei pa. Napaka-interesting nga din ng part na to dahil sa mahuhulog na ng karagatan si Saturn. Napaka-interesting nga nito dahil sa mga speculations ngang baka hindi devil fruit users itong mga Gorosei, kundi mga devils talaga sila na nilalang. Well, paniguradong hindi papatay itong si Saturn at kagaya lang kay Gorosei Mars ay parang di na nga sila makakabalik pa sa laban. Set up nga to ni Oda dahil sa malapit na nga talagang makakaalis ang ating mga bida sa Egghead. At mas lumaki pa ang tsansa nila na ngayon 2 Gorosei na ang naalis nila sa laban. At ang natitirang Gorosei na lang ay sina Jupiter at Warcury na kasalukuyang hinaharap ni Emmet. At si Nosjuro naman ay paniguradong makakabalik din kaagad sa laban dahil sa parang di naman siya napuruhan sa ginawa ni Atlas. Tuwang-tuwa nga dito ang lahat ng mga Giants at grabe nga ang iyak ni Bonnie dito. Si Luffy naman ay humahalakhak nga at sabi pa niya na nagawa daw talaga nilang dalawa ni Bonnie na paliparin ang kumag na Gorosei. Makikita naman nating ngumingiti nga si Kuma sa mga sandaling ito. At sa wakas ay nakaganti na rin si Bonnie kay Saturn at sobrang satisfying nga nito. Then napansin na rin nga nila Dory at Brogy itong Sanigo na nasa himpapawid. At grabe nga ang sigaw dito ni Usopp. Habang si Zoro naman ay tila para bang may napansin kung ano at bigla nga tong napahawak sa kanyang katana. So baka nga si Nosjuro na itong napansin ni Zoro dito. Then patuloy sa broadcast ni Vegapunk at sabi niya na ngayon nga daw ay may mga individual na siyang di mapigilan sa pag-usbong. At sila nga daw to ang mga napakalapit na sa katotohanan. Di daw niya masabi kung nagkataon lang or pinlalo ni Roger to. Then makikita nga natin itong flashback during execution ni Roger. At nang mabanggit niya ang One Piece. Makikita naman natin na tulog na nga si Rayleigh dahil sa sobrang pag-iinom. Nagkakagulo naman ang mga pirata sa Hachinosu. At tuwang-tuwa nga sila sa mga narinig nila mula kay Vegapunk. Di na nga sila makapag-antay at hinahanap na nila ang kanilang Commodore na si Blackbeard. Dahil sa gusto na nga daw nilang makapaglayag. Makikita din natin dito ang barko ng red-haired pirates. At kagaya ni Rayleigh ay nasobrahan na nga din sa pag-iinom si Shanks. Nagkakagulo na nga din sa may Empty Bluff Island na kuta ng Cross Guild. At manghang-mangha naman itong mga pirata kay Buggy dahil sa na-mention na naman ang dati niyang captain na si Roger. Habang sina Mihawk at Crocodile naman ay tila naiirita sa mga nangyayari. Naalerto na rin ang mga Marines at kailangan na nga daw nilang umaksyon na rin bago sila maunahan. At patuloy naman ni Vegapunk at sabi niya na wala nang makakapigil dito. At ang kapalaran ng kanilang mundo ay nakasalalay sa kung sino mang individual ang siyang makakahanap sa One Piece. At sa pagtatapos ng chapter ay makikita nga natin ang mga major characters na masasabi nating magiging parte ng final saga ng One Piece. Andito nga ang mga Yonko na si Shanks, Luffy, Blackbeard at Buggy. Ipapakita nga din dito sina Sabo, Aokiji, Garling at Kobe, si Im-sama, Dragon, Akainu at ang misteryosong individual na nakasiluet at may hawak-hawak na isang espada. Nabasa sa naglabas ng spoiler ay parang kambal nga daw ni Shanks dahil sa kanyang espada. Pero sa malamang baka siya na nga itong individual na marked by flames ang siyang humahawak sa huling road poneglyph na susi para marating ang One Piece. At dito na nagtatapos ang chapter 1121 ng One Piece. So kung may mga karagdagang opinion man kayo patungkol sa chapter 1121 ay comment down below na lang. At kung nagustuhan nyo man ang ating video ay wag po sanang kakalimutang mag-iwan ng like sa atin. At pakibalibag na rin ang subscribe button at notif bell dahil sa sobrang laking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat po sa panunood. At hanggang sa muli, mga ropa.